Hinihilingan na po ang lahat na pumasok sa ating center. Maupo na po tayo at ihanda ang ating mga sarili sa pagsamba. Biyaya po ng Panginoon na tayo ay narito ngayon upang magkakasamang sumamba. Simula ngayong linggo, at ito po ay magpapatuloy na bahagi po ng ating lingguhang pagsamba, magsasagawa tayo ng ilang sandali ng pananahimik o yung tinatawag po nating moment of silence. Ito ay panalangin at paghahanda bago ang pasimula ng pagsamba. Ang personal na pagninilay sa isang sandali ng katahimikan ay nagbibigay ng pagkakataon para sa personal na pananalangin, paghingi ng kapatawaran at paglilinis. Pagninilay sa banal na kasulatan at pagbumuni-muni sa mga espiritual na katotohanan. Ang sama-samang katahimikan ay nakatutulong din upang pag-isahin ang kongregasyon sa isang diwa ng pag-asam at paggalang. Ito ay isang sinasadyang aksyon na naghahanda sa komunidad ng pananampalataya habang sama-sama nating ibinabaling ang ating atensyon sa Diyos. Ang katahimikan bago ang pagsamba ay isang mahalagang espiritual na disiplina na tumutulong sa atin na lumapit mula sa pagiging abala at pagharap sa Diyos at pagiging tahimik. Mahalaga ito para sa isang makabuluhan at nakalulugod na pagsamba sa ating Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, panatilihin ang katahimikan, manalangin ng personal ang bawat isa, magpalinis at maganda sa pagsamba sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Napakabilis po na dumaan ang mga araw. Ngayon na po ang unang linggo sa taong 2026 at unang linggo ng sama-samang pagsamba. Kung paanong naging masaya, excited sa mga natapos na gathering with family, friends, workmates, and schoolmates sa mga nakaraang Christmas season. Ganun pa din po ba tayo ka-excited na makibahagi sa sama-samang pagsamba ngayong umaga? O tulad ng panahon ngayon na malamig, ay nalalamig na rin tayo. Ang pagsamba ay nakatuon, nakasentro sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang kabutihan, katapatan, kadakilaan at pag-ibig na naranasan natin mula sa kanya. Ang tunay at totoong pagsamba ay hindi tungkol lamang sa magandang tugtugan, awitan, o kung anong pagpapala ang makukuha natin, kundi ang maging buhay na alay tayo sa harap ng ating Panginoon. To offer every part of who we are, our time, our energy, desires, dream, all for His glory, and choosing obedience over comfort, holiness over compromise, and purpose over personal gain. And kaya ang pagsamba po ay hindi lamang sa loob po ng gusaling ito,
kundi sa ating everyday life, sa ating mga desisyon, mga ginagawa, ito po dapat ay nakakalugod sa ating Panginoon. Because the one who gave His life for us deserves nothing less than our all. Yan, kung gaano ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak dahil sa pag-ibig sa atin. Ganon din nawa natin ibigay ang ating buong buhay para sa ating Panginoon, lalo na po sa araw ng pagsamba. Yan, nagpapasalamat din po tayo sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ng ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Noong December 29, si Ate Lala Pangilinan. Noong December 30, si Ate Fe Mabilangan, maging si Jake Lawrence Erlanda. Noong 31 naman, si Ate Jane Sirit. Gayun din po, noong January 3, si Ate Maribay sa maging ngayon, January 4, si Gia Pangilinan at si Sophie Angelique Gonzales. Yan, binabati rin po natin ang ating mga kapatid na nagdaos ng anniversary. Yan, noong January 2, si Mr. and Mrs. Jaime and Lydia Resilio. At ngayong araw po, ang ating mga kapatid, Mr. and Mrs. Leo and Gay Mendoza. Yan, happy birthday po at happy anniversary po. Tunay na napakabuti po ng Panginoon sa inyong mga buhay. Yan, at ngayong umaga, isabuhay natin ang bawat sandali, ang bawat bahagi ng pagsamba. Lubos na italaga ang ating mga puso na nakatuon sa ating Panginoon. At naway matagpuan tayong tunay na kalugod-lugod sa kanyang banal na harapan sa lahat ng bahagi ng pagsamba. Welcome po sa C4 Worship Service. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Sa loob po ng nagdaang 2025, tunay na ang Panginoon ay hindi nagpabaya. Kaya ngayon 2026, atin pong tignan ang isang katapatan. Gawin po natin ang isang pamumuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya bilang pasimula po ng ating pagsamba, sama-sama po nating awitin, awit sa Manlilikha. Ng langit, maging itong lupa at tubig, ang buwan at ang bituing tumatanglaw. Likha mo rin itong sikat ng araw, pag-ibig mo walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan. Malupig man itong kaaway, maganda
kasiyahan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan. Tayo po lahat ay tumayo. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan. Purihin ang Panginoon niyang banal na nilalang, pagkat siya ay dakila, marangal ang kanyang ngalan. Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Pag nangusap na si Yahweh, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Si Yahweh ang nagbibigay ng lakas sa mga hinihirang, at siya ring nagpapala upang sila'y matiwasay. Sa pagkakataon po ito, sabay-sabay nating bigkasin ang samba. Ready? And sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilika dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Kayo po ang Diyos na kumikilos sa aming mga puso upang pahalagahan ang araw na ito. Ang dakilang araw niyo, Panginoon. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, anumang karumihan, kasalanan na nasa aming puso na makahahadlang upang kayo aming sambahin. Inihihingi po namin ito ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo kami at linisin. Tunay nga pong ang kasalanan ay napakalaki, napakabigat sa inyong harapan, karumal-dumal. Tunay nga pong hindi magiging katanggap-tanggap ang aming gagawing pagsamba kung kami may kasalanan. Kaya Panginoon, patawarin niyo kami, linisin niyo kami, tulungan niyo kami na aming pagsisihan ito ng totoo sa aming mga puso't isipan. Ito'y talikdan sa aming mga buhay. Nawa po sa oras na ito, kayo po ay mabigyan namin ng kaluguran, kaluwalhatian sa lahat ng aming gagawin, sa aming pag-awit, sa aming mga sasabihin, at maging sa pakikinig ng inyo pong mga salita. Tulungan niyo nga kami na kayo'y aming mabigyan ng kaluwalhatian, kayo lamang, at hindi ang aming mga sarili. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, parangal sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong patuloy na itaas ang pangalan ng ating Panginoon.
Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas, at sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kagalingan. Salita mo'y panghahawakan ko, salita mo tapat at totoo, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo'y panghahawakan ko, salita mo tapat at totoo, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. O Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Salita ng buhay, tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko, salita mo ay nararanasan ko. Ang ating Diyos ay tapat, hindi siya sumisira sa pangako. Mula noon hanggang ngayon. Kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo,
sa kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. At kagaya po ng ating po mga inawit, puno-puno po ito ng pangako. At ito yung lahat ay nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Kaya nawa sa taong ito na 2026, at lagi natin paalaala, may dala po ba kayong sariling sipi ng inyong Biblia? Mga kapatid, ito po'y patuloy nating pinag-aanyaya. Nawa po sa pagkakataong ito na 2026, pasimulan po natin na meron tayong dalang sipi ng kanya-kanyang Biblia. Paano po tayo lalakas, paano natin pangahawakan ang pangako natin, Panginoon, kung sa mga sandaling ito hanggang ngayon, wala tayong sariling sipi ng ating mga Biblia. Kaya ito'y hamon po sa ating lahat. Nawa po, kung talagang wala pa at imposible namang mawalan at kayang-kaya natin magkaroon ng sipi, kung talagang wala po kayo, magsabi po kayo sa pamunuan at titiyakin po natin na sa susunod na linggo, meron po ang bawat isa. Hamon po yan sa ating lahat. At bilang po pasimulan ng ating public reading sa taong ito po'y patungkol pa rin sa salita ng ating Panginoon. At ang sabi nga po dito, pamagat pa lamang, ang tunay na kagalakan. Ito po'y masumpungan sa awit, kabanatang 1, kaya inyo pong subaybayan habang akin pong binabasa. Ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos sa dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh ang siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawa ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at ipapadpad kung hangi umiihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Pagpapalain ang pagkakabasa ng salita natin, Panginoon. Bilang paghahanda po sa ating pagkakaloob ngayong umaga, sabay-sabay po nating bigkasin ang Ako ay Isang Katiwala. Ako ay isang katiwala, ready, begin. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at sila nagsasitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at nakapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano,
Kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakakalob buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-awit habang iniipon po ang ating mga offering. A broken spirit in a contrite heart, you will not despise. You will not despise. And you desire truth in the inward parts. A broken spirit with a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it, seal it for your courts above. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts. A broken spirit and a contrite heart. A broken spirit and a contrite heart. A broken spirit and a contrite heart. Nihilangan po ang congregation na magsitayo habang inaawit natin ang awit ng pasalamat at manatili po tayong nakatayo hanggang sa matapos po ipagbasa ng teksto. Panginoon, tunay po na napakabuti nyo. Salamat po sa mga kaloob na ito na nagmula po sa inyo. Naway magamit po namin ito sa pagpapatuloy ng inyong gawain dito sa aming community. At daladalangin din po namin yung aming mga kapatid na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na makibahagi sa gawain ito. Kayo po sana'y mag-provide ng kanilang mga financial needs, Panginoon. At salamat din po sa natapos na taong 2025 na puno ng pagpapala, challenges, at blessings na nagmumula po sa inyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Dadako po tayo sa pagbasa ng teksto ngayong umaga. Matatagpuan sa aklat ng Ezra, Kabanatang 7, mga talatang 1 hanggang 10. Ezra, Kabanatang 7, mga talatang 1 hanggang 10. Dumating si Ezra sa Jerusalem. Makalipas ng ilang panahon, nang si Artaxerxes ang hari ng Persya, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. Nagmula siya sa angkan ni Aaron dahil ang kanyang ama na si Seraias ay anak ni Azarias na anak ni Hilkias. Si Hilkias naman ay anak ni Salum na anak ni Sadok. Si Sadok ay anak ni Ahitub na anak ni Amarias na anak ni Azarias.
Si Asarias naman ay anak ni Merayot, na anak ni Zerayas, na anak naman ni Uzi. Si Uzi ang anak ni Buki, na anak ni Abisua, na anak naman ni Phinehas. Si Phinehas ay anak ni Eleazar, at apo naman ni Aaron, na pinakapunong pari. Si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kaniyang Diyos, kaya't lahat ng kahilingan niya ipinagkakalob sa kaniya ng hari. Nang ikapitong taon ng paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem, kasama ang isang pangkat ng mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga Levita, mga awit, mga bantay sa pinto, at mga tagapaglingkod sa templo. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan, at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalimang buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa na ito at upang maituro niya sa kanyang bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Pagpalain pong pagkakabasa sa salita ng Panginoon, maaari na po magsiupo. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo at isa pong mapagpala, isang nakatuon sa Panginoong Hesukristo at nakalulugod na pamumuhay ang ipagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong 2026. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa unang linggo ng taon po na itong 2026, narito po ang inyong mga anak, nagpapakumbaba. Sapagkat sa katotohanan, Panginoon, walang sino man sa amin ang makapagmamalaki na kami ay mabuti, mahusay, o magaling. Lahat ay dahil sa iyong habag at sa inyo pong biyaya lamang. Maging ang naisin na ngayong umaga ay makibahagi sa pagtitipon na ito upang sumamba. Kayo po, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang gumagawa sa aming mga buhay upang pahalagahan, Panginoon, ang mga bagay na espiritual. Ang pagdakila, ang pagtataas sa iyo, Panginoon, ang pagluwalhati sa iyong pangalan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay patuloy nasasamba sa pamamagitan ng aming pakikinig, pagpapakumbaba sa iyo pong banal na salita. Kailangan namin muli, Panginoon, ang inyong tulong upang mabuksan ang aming isip at ang aming puso. Pagpalain niyo po kami ng pagkaunawa. Tulungan niyo po kami na supilin ang kataasan, supilin ang katigasan ng isip, damdamin. Matutunan namin sa tulong ng iyong Espiritu ang magpakumbaba. At ganoon din po naman sa pangunguna pa rin ng iyong Espiritu. Magtalaga kami ng aming mga buhay, kasama ng aming mga sambahayan, na kayo na aming soberanong Diyos ay parangalan bawat araw sa amin pong mga buhay, lumakad ng mayroong kapakumbabaan, na ang iyong salita, ang amin pong gabay, at ang kami po ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Marahil lahat sa atin ay meron na pong kalendaryo para sa taong 2026. Ito ay isa sa ating pong ipinamigay ng nakaraang buwan. Sa atin pong C4 calendar, masusumpungan ang ating tema para sa taong 2026. Kung saan nakalagay, a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng Diyos, lumalakad ng mayroong kapakumbabaan sa lahat ng mga makadiyos na gawain. At ang atin pong verse
para po sa ating annual theme na ito ay masusumpungan sa aklat ng Isayas, Kabanatang 66. Nais ko po itong basahin sa inyo dahil ito po yung ating verse para po sa taon na ito. Pero ngayong umaga, hindi po ito ang ating titignan na bahagi ng hamon mula sa atin pong Panginoon. Nire-reserva po natin para sa mga susunod na Sundays ang magiging exposition ng Isaiah chapter 66 verses 1 and 2. Gusto ko lamang po na ngayon sa unang linggo ng atin pong pagtitipon na ito para sa Panginoon ay makita po natin yung gabay na salita ng Diyos sa kabuoang taon po na ito ng 2026. Isaiah 66 verses 1 and 2, nais ko pong basahin mula sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, ang lupa ay aking tuntungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? Anong dako ang magiging aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit, ang taong ito ay tinitingnan ko. Sa makatuwid bagay siyang dukha, may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Nais ko pong basahin sa wikang Ingles. Salin po ito ng sa wikang Ingles, dito po sa Isaiah 66 verse 1 and 2. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, the earth is my footstool. Where is the house that ye built unto me? And where is the place of my rest? For all those things hath mine hand made, and all those things have been, said the Lord, but to this man I will look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Dito po sa ating tema at sa verse para po na gabay sa buong taong 2026, makikita po natin, bagamat hindi pa po ito yung exposition, makikita natin yung soberanong Diyos na kanya pong sinasabi doon po sa mga Israelita na pinropesiya na matapos ang 70 taon ng pagkabihag doon sa Babylonia ay babalik, itatayo muli yung templo. Sinasabi po sa propesiya ni Propeta Isaias, tatayo niyo uli yung templo. Ano bang magagawa ano ba ang inyong maibibigay sa akin para aking maging luklukan? Ako ang may likha ng lahat. Lahat ay aking pag-aari. Ibig sabihin, gusto ng inyong sambahayan na luwalhatiin natin ng Diyos? Paano natin ito gagawin? Sa ating sariling mga naisin, sa ating mga sariling mga galing at husay at ipagyayabang? Sabi ito, hindi. Lahat ay sa akin. Wala tayo may pagmamalaki. Lahat ay nagmumula sa ating Panginoon. Pero, out of God's sovereignty, sinabi niya, akin lahat, ako ay soberano, pero ito ang titingnan ko. Sa salin ng Magandang Balita, ang sabi, pero dito ako nalulugod. Parang sinasabi, wala naman talaga kayong kayang gawin para bigyan lugod ako. Lahat ay sa akin, lahat ay aking pag-aari. Hindi niyo ako kaya igawa ng tahanan, ako ay espiritu. Pero aking bayan, pero aking mga anak. Ito parang sinasabi ni Lord, ito ang tinitingnan ko. Ito ang nakalulugod sa akin. Sabi niya, siyang nagpapakumbaba. Siyang nagsisisi. Sabi dito sa lumang salin, sa makatuwid bagay siyang dukha, yung poor in spirit, at may pagsisising loob. At sabi dito, nanginginig sa aking salita. May pagpapahalaga. May pagpapasakop sa soberanong Diyos,
na hindi lamang nasa kanyang lahat ng katangian, siya'y Diyos na buhay, communicating, nagsasalita, sinasabi yung kanyang gusto, sinasabi ang kanyang katangian, nagbibigay ng utos na dapat nating sundin. So, sovereignty of God cannot be separated from the authority of His Word. Hindi po pwede na ihiwalay ang katangian ng pagiging soberano ng Diyos sa ating mataas na pananaw, pagkilala at pagsunod sa kanyang banal na salita. At ito po yung diin para sa taong 2026. After 2025, kung saan sa 52 na Lord's Day, dito, sa atin pong komunidad, ipinahayag at binigyang diin ang pagiging soberano ng Diyos. Ang tanong ay, ano ngayon? Ano ngayon mga kapatid? Ang maunawaan natin na ang Diyos ay soberano, walang katulad, walang hindi kayang gawin, pinaka makapangyarihan, pinakamataas, pinakadapat na naluluwalhati, Diyos na hindi nagugulat. Soberano. Ang tanong, ano ngayon ang ating magiging tugon? At nais kong gawing personal, ano ang iyong magiging tugon sa Diyos na ito? Habang nag-o-offering kanina, kinanta po natin yung awit, may binanggit na lyrics po doon, sabi niyo, I am prone to wonder. Panginoon, diba? Sabi niya, Panginoon, napakadali kong lumihis. Napakadali kong makalimot. Marami tayong sinasabing mga pangako. Marahil, isa po kayo doon sa mga nagsabi na ngayong taon na ng inyong mga New Year's resolution. Tama? Taas po kami ng mga sabing may ginawang New Year's resolution. Natakot na yata kayo. May mga gumawa tayong New Year's resolution. Maganda pa. Di ba? Pero ilan pong mga tao, yung taon-taon na lamang, gumagawa ng New Year's resolution, pero hindi po tumatagal. Hindi tumatagal. Meron nga po, nagsabi, this year, sasali ako sa Berean Bible Reading Challenge. Bumili pa ng Bible. Ano po? So, unang linggo, check. Ikalawang linggo, medyo nakalimot na doon sa isang araw. Babawi ako, hahabol. By February, di ba rin, next year na lang, 2027 na lang. Kaya kung ang atin pong baon, dala-dala sa taon na ito upang maging matagumpay ay yung ating sariling lakas, husay, galing, yung ating pangako, mga kapatid, masisira po tayo. Hindi po natin kakayanin. Lahat ay dahil sa biyaya lamang nating Panginoon. At ngayon po, sa unang linggo na ito, nais po nating talakayin, pinamagatan po ang mensahe ng Diyos sa umagang ito, the sovereignty of God and our commitment to His truth. Hindi po nalalayo doon sa ating annual theme. The sovereignty of God and our commitment to His truth. Ang pagiging soberano ng Diyos at ang ating pagtatalaga ng ating mga sarili sa kaniyang katotohanan. Dahil ngayon pong umaga, ang inyo pong lingkod ay naririto upang dali ng mensahe mula sa ating Panginoon. At ang dala-dala ko pong mensahe ay ito, mula sa 2025 na pag-unawa natin, mga pag-aaral natin sa pagiging soberano ng Panginoon, nais nating makita na patuloy tayo na magtatalaga ng ating mga buhay sa Diyos at sa Kanyang katotohanan at sa Kanyang mga salita. Kahit na sa atin pong mga buhay, meron tayong mga mabibigat na mga karanasan. Hindi ko alam yung inyong karanasan nung nakaraang taon. Maging sa pagpasok ng panibagong taon. Meron tayong mga kapatid na sa mga oras na ito nagluluksa dahil pumanaw
ang kanilang mahal sa buhay. Ang ating mga kapatid, Magtibay family, ang kanilang kapatid na lalaki ay pumiling sa Panginoon. Pakahirap na pagpasok ng taon, mayroong isa na nawala mula sa tahanan. Meron naman tayong mga kapatid nakagat ng aso. Ano ba sa Ate Jeng? Nakita natin yung picture, no? Aawat ng aso. So, ang daming saksak at tinahi. Kung tayo po ay hindi mga mananampalataya, siguro ang sasabihin natin, parang malas yata itong taon na ito. Ito po nakakalungkot eh. Nagbubunyi, umaawit, nagsasabing naniniwala sa soberanong Diyos, pero naniniwala sa swerte at malas. May isang kapatid tayo sa Panginoon, nag-message po sa akin at sabi, nalulungkot ika ako. May mga nagpapakilalang mga mananampalataya, siguro mga kasamahan niyang guro at mga kamag-anak, kaibigan, na sa pagpasok ng bagong taon ay nag-post sa Facebook ng para swerte, dapat mayroong 12 bilog na prutas, may bigas, at kung ano-ano pang mga swerte. Naniniwala sa soberanong Diyos na nagtatakda ng lahat, pero naniniwala sa swerte at malas? Ito po ba yung bayan ng Diyos na mula sa kanyang habag at biyaya ay nakaunawa ng katotohanan ng ang Diyos ay hindi nagugulat dahil bawat pangyayari ay kanyang itinakda. At dahil itinakda niya ang lahat, maari tayong maging panatag. Oo, kahit ang ating mga karanasan ay tila iba ang sinasabi. Ang ating pakikinggan at ang ating paniniwalaan ay ang Diyos at ang kanyang mga salita. Pakinggan po niyo ito ang thesis statement para sa umagang ito na mensahe. Ang pagkilala at pagpapasakop sa soberanong Diyos ay humahantong sa isang buhay na nagbibigay pahalaga sa pag-unawa at pagsunod sa kanyang salita. Ulitin ko po, ang pagkilala at pagpapasakop sa soberanong Diyos, sabihin, matapos na malaman yung 2025 na message of sovereignty of God, humahantong ito sa isang buhay na nagbibigay pahalaga sa pag-unawa at pagsunod sa kanyang mga salita. Let me give biblical illustrations. After winning the battles, doon po sa pagsakop sa lupain ng Kanaan, matapos ang mga tagumpay, si Josue bilang lingkod ng Diyos, marami siya'y manghang-mangha. Tinitingnan niya, tayo na inexperienced military group. Wala naman tayong kakayanan para makibaka. Hindi naman tayo sinanay para maging mahuhusay ng mga kawal. Paanong tinalo natin ang lahat ng ating mga kaaway at lahat ng namamayan dito sa Kanaan? Pinagbubulay-bulay ni Josue. Soberano ang Diyos. Makikita natin doon sa una nga nilang kinalaban, yung Jericho. Walang kahirap-hirap. Umikot silang nananalangin. 7 beses sa loob ng 7 araw. Sa huling araw sila sumigaw, bumagsak yung mga pader na napakatibay, papaloob, walang nasaktan sa kanila. Ito ay gawa ng soberanong Diyos. Kaya pag nakikita itong soberanong Diyos na ito na gumagawa makapangyarihan, sabi ni Josue nung matanda na siya at matapos ang lahat ng tagumpay, sabi ni Josue, nung matanda na siya at huling salita niya sa mga Israelita, sabi niya, ngayon, sambahin niyo si Yahweh. Joshua 24:14 and 15. Sabi niya, sambahin niyo si Yahweh. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso.
at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. And then verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing ito na inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. See? After his meditations of the word, kasi sa pasimula pa lang, nanginginig itong si Josue. Imagine, passing the baton from a very great leader, Moses. Si Moises, ipapasa sa kanya. Siya na magiging tagapangulo. Siguro nanginginig siya, hindi ko kaya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, be of good courage. Tignan mo yung aking salita. Ang aking salita, bulay-bulayin mo, bawat araw magtatagumpay ka. And he did, not because of his strength, not because of his own wisdom. Nagtagumpay si Josue. Nagtagumpay ang buong Israel. Bakit? Dahil soberano yung Diyos na may plano at mayroong pagtatakda. Kaya matapos ang napakaraming taon, matanda na siya, sabi niya, piliin ninyo kung sino yung inyong paglilingkuran. Yung mga Diyos-Diyosan, itong mga tinalo ninyo. Eh di ba nalugod ang Panginoon kay Josue at kay Caleb kasi pinatiktikan ni Moises? Pagbalik yung 10 na mga tiktik, walang pagsampalataya, hindi nakikita ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Pagbalik sabi, umiyak tayo, yung pagdadalan sa atin, meron na pala mga nakatira. Para lamang tayo, para mga tipaklong na tayo kanilang pipitikin. Dinala tayo ng Diyos at yung ating mga apo at yung ating mga anak para pahirapan at gawing alipin ng mga tao doon. Pero itong si Josue at saka si Caleb, hindi nila tinignan na maliit yung Diyos. Tinignan ang Diyos na napakalang sabi, eto yung sample, isang buwig na pero napakalaki. Ang tataba ng mga prutas dinala. Ito ang halimbawa. Inilalaan ito ng Diyos para sa atin. This is our sovereign God. Ipinangako niya, ibibigay niya, kaya natin. Kumuha yung mga walang pagkakilala sa Diyos, kumuha nung bato, gusto silang batuhin, gusto silang patayin. Dahil mas naniwala sila doon sa 10 walang pananampalataya. Kesa kay Josue at kay Caleb, na tinignan ng Diyos na napakalaki. Pangalawa, when Jesus spoke hard truths, many left him. Una si Josue, sabi niya, hinahamay niya, nakita niyo yung pagiging soberano ng Diyos, sumunod tayo. Paniwalaan natin, sabihin natin siya. Si Jesus, dito sa John chapter 6, nagbigay siya ng mabibigat na pananalita. Kasi po, nagpapagaling siya, palakpakan yung mga tao, ang husay. May dumating na hari. Gawin na nating hari yan. Ang galing magturo. Ang galing ng himala. Ang galing ng pagpapagaling. Nagpadami ng tinapay. Nagpadami ng isda. Lahat hahanga. Pero, sa John chapter 6, sabi ng Panginoong Jesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Wala ka may pagmamalaki sa laman. Thus we believe. Total depravity. Sa ating sarili, walang anumang magmumula na nakalulugod sa Diyos. Maliban na gumawa ang Diyos sa ating buhay, bigyang buhay tayo, bigyan ng karunungan, bigyan ng kakayahan, doon lamang tayo nagiging kalugod-lugod. Pag tayo naging kaisa ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Tapos sabi rito ni Juan, may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya. At kung sino-sino ang magkakanulo sa Kanya, idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyong, walang makalalapit sa akin, malibang ito'y loobin ng Ama. Verse 66, mula noon, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Ang bigat kasi ng pananalita ay sabi,
Espiritu lang ang nagbibigay buhay. Wala kayong masasabing husay ninyo. Kaya nga kahit si Nicodemo, napapakamot siya ng kanyang ulo. Kasi gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita niyang mahusay na guro sa Jesus, pero sabi ni Jesus, you must be born again. At naunawaan ni Nicodemo sapagkat siya'y matalinong tao. Ang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesus, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawang ritual, kundi kilos ng banal na spirito, yung exposition ng John chapter 3. Kaya po, pagkasabi ni Jesus, sabi, mula noon, marami sa mga alagad ang tumalikod. Ngayon ito po, tinanong na Jesus yung 12. O kayo naman, gusto na rin ba ninyong umalis? Mabigat na doktrina, malalim na aral ang aking itinuro. Okay, 12. Gusto niyo na rin umalis? Tanungin nga po natin yung ating katabi, gusto mo na rin umalis? Pero sumagot si Pedro. Sumagot po si Pedro. Pakinggan po yung sagot ni Pedro. Siya na nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang himala, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpapadami ng tinapay at isda, paglakad sa tubig, etc. Ito pong sabi ni Pedro. Matapos magturo na mabigat si Jesus, mahirap kainin. Pero sabi niya ito, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami ngayon, natitiyak namin kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Marami tumalikod, mabigat yung pananalita, mas madali ang sumama. Mas madali ang magsabing, iisipin ko muna po, hindi ko po matanggap eh. Pero si Pedro, ano po yan, nakita niya ang kadakilaan ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, tatalikod, saan po kami pupunta? Nasa iyo. Nasa iyo, Panginoon, sabi niya, ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Hindi ko po alam kung sa atin, kasi ito po yung paulit-ulit na maririnig nyo ngayong umaga, nakita ba natin ng Diyos ang kanyang katangian, ang kanyang kaluwalhatian? Kaya masasabi natin, dito ko, ito, tama. Nakita ni Josue, nakita ni Pedro, at nakita mo. Walang kagaya ng Diyos. Walang ibang dapat sundin. Walang hihigit sa Kanya. Kaya si kumpare o si kumare o ang aking profesor na walang takot sa Diyos, ang tinitingnan na lahat, ginagalang na lahat dahil napakatirino. Wala kayo lahat. Dahil merong nakahihigit. Ang Diyos at ang Kanyang salita. Kaya huli po, kasi si Josue, si Juan, and then itong pangatlo, si Juan sa kanyang sulat sa unang Juan. Mabigat yung kanyang mga pananalita. Ano po? Sabi niya, 1 John chapter 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan, hindi lamang nating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Kasi ito po, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Kasi ang dami-daming sinasabi, huy, Christian ka. Christian din ako. Relihiyoso ka? Relihiyoso rin ako. Lahat nagsasabing Kristiyano sila. Pero paano mo malalaman kung sino ang talagang maka-Diyos? Kung sino ang talagang Kristiyano? O sabi ni Juan, nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Natitiyak ba kung talagang naniniwala, believe ka sa soberanong Diyos kung pinahahalagahan mo ang Kanyang mga salita? Pero kahit anong yabang natin, naniniwala naman ako sa Diyos. Relihiyoso ako, mabait akong tao. Kung ang salita ng Diyos ay napakadali para sa atin na baliwalain, hindi tayo tunay na may takot sa Diyos. Sabi nga kanina, we cannot separate God and the authority of His Word. Linggo-linggo, nandito tayo, nakikinig tayo. Pero pala, meron tayong mga tago ng mga buhay. Hindi talaga natin nakikilala ang Diyos. Dinadaya natin yung ating mga sarili, dinadaya natin ang ibang
mga tao. Ang soberanong pagkilos ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Kasi hindi po natin makikita yung exposition ng Esdras chapter 7 if we do not know yun pong macro, yung kabuoang istorya para sa ating kapanahunan ng mga Israelita. Ito po yung soberanong pagkilos ng Diyos sa kanyang bayan. Please bear with me para maintindihan natin yung Esdras chapter 7. First, sabi po dito, out of nothing, He raised these nomads to glory. Mula sa isang wala naman talagang may pagmamalaki na bayan, gumawa ang Diyos ng kanyang sariling bayan. Makikita po natin, kinausap niya si Abraham. Si Abraham na kumikilala sa paganong Diyos, pero sabi, iwan mo yan Diyos-Diyosan ng iyong ama. Kilalanin mo ako bilang Diyos, pagpapalain kita. At sabi rin, Abraham believed. Dahil sa pagkausap sa kanya, pagtawag sa kanya ng Panginoon, pagpili sa kanya ng Diyos, tumugon si Abraham. Abraham believed and it was credited unto him as righteousness. At alam natin na nangyari mula sa isang tao na ito, na nagkaroon ng tribo hanggang sa maging isang malaking bansa. Nung sila po ay isang maging malaking bansa, alam natin, si Jose, dinala bilang bihag, walang kakayanan, pero ang soberanong Diyos, mula doon sa kulungan, inalis sa kulungan at ginawa pong pinakapangunahin sa Ehipto. Walang makagagawa po nun. Walang sino mang makakaisip ng ganong kapangyarihan. Mula sa bilangguan, naging presidente. Parao. Dahil nakaupo sa trono yung tunay na Parao. Pero lahat ng kapangyarihan na kay Jose, mula po doon, kahit po sila sinisiil, kahit sila pinahihirapan, dumami ang mga Israelita. Natakot yung Pariseo, yung Parao, ginawa silang mga alipin. Pero nagpadala ang Panginoon out of His sovereignty. Nagpadala ang Panginoon ng isang Moses, pinili si Moses, kinausap doon sa disyerto, bumalik. Kahit siya punong-puno ng takot, bumalik siya. Inilabas ni Moses sa kapangyarihan ng Diyos, ang bayan ng Diyos. Hinati yung dagat na pula, noon sila, puro sila reklamo. Mula sa mga bato, nagpalabas ang Diyos ng tubig. Mula sa pagkagutom, bawat araw pupulutin nila yung tinapay, yung mana. Nang nagsawa sila sa mana, nagagalit sila sa Diyos. Sawang-sawa na ako dito sa mana to, nakakaso ka na. Sabi ng Panginoon, kakain kayo ng karne. At kumain sila ng karne hanggang mapuno yung kanilang mga bibig. Nagkasakit sila lahat. Empacho. Nagpadala ang Diyos ng mga pugo. Ang soberanong Diyos mula sa wala, ginawa itong mga Israelita na isang malaking bansa. At meron bang bansa na walang lupa? Binigyan sila ng lupa. Pumasok sila sa Kanaan sa pamumuno ni Josue. Pagdating po doon, dapat kikilala nila ang Diyos. Bagsak na naman yung tao. Bigyan mo kami ng hari, bigyan mo kami ng hari. Nagkaroon sila ng mga hari. Yung mga hari tumatalikod sa Diyos. Pero may isang hari pinangakuan ng Panginoon, si David. Mula sa iyo, isang paghaharing magpasawalang hanggan. Yung tinatawag na seed of David. The son of David. At mula doon ginawa po yung templo. Nag-iisang malang. Walang naging kagaya ang karunungan ni Solomon na nagtayo ng templo. Walang sino mang taong naging kasing talino ni Solomon. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa, that was the golden age of Israel, dumadako lahat doon. So from being nomads, mga walang kakayanan, walang lupa, gala-gala sila, dinala sila sa glory. Nung nandun na po sila sa glory, yung tao po na palaging lumilihis, bumagsak. Paulit-ulit na nagkasala. So ito po yung pangalawa. The sovereign God who from being nomadic into glory yung mga tao, ito pangalawa, He is sovereign in judgment. Diba paminsan nagtatanong tayo, dito sa Santo Tomas, may na-rape na bata. 5 taon, ni-rape ng 2 adik. Nabalitaan po ba ninyo yun? Nanginginig yung atin pong laman sa galit. Ano ba yung salita? Sabi ka, napakawalang hiya ng mga tao na yun. Bata na nangangaroling, sinakal, pinatay, tapos saka ni-rape yung 2.
Kaya nga nung biroan namin po, nung papunta doon sa jail ministry, baka nakakulong yung dalawang yun dito. Tutuloy ba natin yung pagbibigay? Kasi yung week na yun eh. Baka pasamantala lang, hindi ko alam kung nandun. Ano? Pero ang hirap, paano? Diba? Mahirap. At kung ito, sabihin, meron po ba sa inyo nagsabi lang nung marinig po niyo, okay lang yun, ganyan talaga. Meron po ba sa inyo? Okay lang yan. Nangyayari talaga yan eh. Ganyan na talaga buhay. Ay, hindi po. Di ba? Galit tayo. So, do you think yung Diyos na kabanal-banalan, wala siyang gagawin sa mga kasalanan ng mga tao, sa pagbaliwala sa kanya ng mga tao na masikat si Santa Claus kaysa sa kanyang anak? Masyado sa kanila mga sariling pita, laman at plano, at wala sa kanila ang kaisipan ng pagpapakumbaba sa salita ng Diyos at pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang pagmimisyon na ang kanyang salita ay dalhin sa marami pa mga tao. Do you really think pababayaan ng Diyos? No, God is sovereign not only from promoting these nomads into glory as a nation, but He is also sovereign in implementing judgment. Ang Diyos ay soberano. Kaya sabi niya, ang yabang nyo, di ba? From the prophets, ang mga propeta, para silang mga abogado na may daladalang asunto. Ano ang sinasabi ng mga propeta? Ito ang problema sa inyo. Kinalimutan ninyo ang inyong tipan. Magbago kayo, magsisi kayo, dahil kung hindi, darating ang inyong wakas. Matigas yung mga tao. Akala nila hindi ito totohanin. So, Diyos ang nagpatayo nito. Ilang taon tinayo ito, si Solomon ang nagpatayo. Kami ang Diyos ay nalulugod sa amin. Kahit sinasabi na ng mga propeta ng Diyos, ito ang salita ng Diyos, hindi siya nalulugod sa inyo. Pero lumaki yung kanilang mga, okay lang to. Mabait ako. Nakalulugod ako. Sinasabi na nga ng propeta, hindi eh. So God is sovereign, is in judgment. Dumating ang mga Babylonians. Pinatay. Yun pong mga Hudyo, yung unang Israel na wipe out yung northern tribe. Gaano katindi po itong mga Babylonians? Yun sa aklat ng awit, merong isang awit yung mga Israelita. Sabi, Panginoon, yung kanilang mga anak, ihampas mo sa bato. Napipicture niyo po ba yun? Panginoon, yung kanilang mga anak, ihampas mo sa bato. Kasi ganun po yung ginawa sa kanila ng mga Babylonians. Walang takot sa Diyos, dumating, kinuha yung kanilang mga sanggol. Meron na po akong apo, blessing nitong 2025. Imagine niyo si Raya, hahawakan sa kamay, tapos ihahampas sa bato. Ganun ang ginawa sa mga Hudyo. At alam po niyo kung ano ang katotohanan dito? God that is sovereign in His judgment, He used Babylon to teach His people. Mahirap pong kainin yung katotohanan na yon, pero yun po ang sinasabi na salita ng Diyos. In order to teach the Israelites, yung northern tribe, Israel, and the southern tribe, Judah, hinayaan sila ng Diyos na masakop ng mga kalaban. Kaya nga po, tinatawag lingkod ng Diyos itong mga to, ang Babylonia. Kaya nga, tanong ni Propeta Habakuk, Panginoon, alam ko naman pong nagkasala kami, pero bakit ang gagamitin nyo para kami ay husgahan, mas masama pa sa amin? Hindi kumikilala sa inyo. Ba't sila gagamitin nyo? Pero sabi ni Habakuk, pero kahit walang bunga yung mga olibo, kahit wala na pong mga hayop na makakain doon sa mga pastulan, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Kasi alam ni Habakuk, God is sovereign in His judgment. Akala po natin nakaliligtas tayo dahil hindi naman kita ng mga pastor, hindi kita ng mga elders yung aking kasalanan Tago. Do you really think that you can hide from a sovereign God? You cannot. He is sovereign in that. Pero ito po, while in captivity, another illustration of His sovereignty. Di nila silang bihag kasi nga po, nagkasala sila, dinala sila dun sa Babylonia. Alam niyo, sabi kay Ezekiel, kaya kayo nagkaganito sa kasalanan ninyo. Dinala kayong bihag. Pero si Ezekiel, nakakita siya ng pangitain.
nakita po niya yung trono ng Diyos may gulong. May gulong. Tapos umiikot-ikot at pumupunta mula sa sa iba't ibang lugar. At ano po ang paliwanag dito sa trono ng Diyos na may gulong? Sabi, iniwanan po niya yung templo na pinagmamalaki ng mga Hudyo na ginagawa ng mga ritual. Sabi, wala na yung glory ko dyan, but my glory ay nasa lahat ng dako. Kaya nga, on wheels, yung glory. Tapos sabi niya, andyan kayo sa Babylonia, I am with you, even in captivity. And everybody say, Amen. Kaya tinuruan niya yung kanyang bayan, pero pagdating doon, pinabayaan ba ng Diyos yung kanyang bayan na nagkasala? Hindi. Kahit po sila ay nandoon bilang mga bihag, bilang mga alipin, God raised up Daniel. Pinakamatalino sa lahat ng naging, alam natin yung kanyang istorya, hindi po ba? At merong nung maghari na po yung mga Persians, merong pagkakataon na malipol. Muntik nang mamatay, patayin ang lahat ng mga Hudyo. Pero the Lord raised si Esther, si Queen Esther, at saka si Mardocheo na kanyang pinsan. And the Lord preserved them. Saan ka nakakita? An oppressed people. Wala talagang kakayanan. At the point of extinction, they are protected by God. At ito po, Babylonia, na napakatinding military force, sa isang iglap bumagsak. Sinakop sila ng Persians, yung pangalawang empire. Pero kahit itong Persia, hindi rin tumagal. Pero yung kanilang inalipin ng mga Hudyo, sabi kasi ng Panginoon, after 70 years, ibabalik ko kayo. The sovereign power of God in the life of His nation. Kaya po, doon po papasok yung Ezra, chapter 7, na ating binasa. Bakit? Kasi pagkatapos po ng 70 taon, by the way, yung may mga verse po na paborito yung Jeremiah 29:11, may pangako ako para sa iyo. Kasi yung pong mga estudyante natin ng CCI, alam na alam yan. Kasi ito po yun. Sabi kasi ng Panginoon doon sa mga Hudyo, may plano ako para sa inyo. Kaya lang yung plano po after 70 years. Parang imaginein po ninyo si Rex, isang Hudyo, sabihin natin, ako po ay 50 years old. 53 na ako, ano po. Sabi ng Panginoon, huwag kang mabahala. Nandiyan kayo sa pagkabihag, may plano ako para sa inyo. Mag-asawa kayo dyan sa Babylonia, magsaka kayo, kasi may plano ako sa inyo. After 70 years, saka kayo makakabalik. 50 years na ako. Sabi ko, 50 plus 70, 120. Lolo na ako, no? Hindi ko na makikita yon. Hindi ko makikita. Pero ang Diyos, maliwanag yung kanyang plano. At ito po yung totoo. After 70 years, the Lord fulfilled His promise. Mula sa pagiging walang kakayanan, nakabalik po itong mga Hudyo. Merong 3 installment ng pagbalik. Hindi po ito yung laya na tayo. Hindi po. Mahabang proseso ng pagbalik. Pero tinupad ng Diyos, after 70 years, nang talunin ng Persia ang Babylon, yun pong naupo, na walang takot sa Diyos. At ito po ay isang mali ng ilan sa ating mga kababayan. Narinig niyo na po ba yung ibong mandaragit? Mga dating iglesia ni Cristo. Si Manalo daw po yung ibong mandaragit. Kasi daw po, ibong mandaragit mula sa silangan. Dadating. Nasa silangan, Pilipinas yung nasa silangan. Tapos, eagle. May Philippine eagle. Di Pilipino. Nagtayo na relihiyon si Manalo. Di siya daw yung ibong mandaragit. Pero pag tinignan po niyo yung konteksto, ito ang Panginoon. Tinawag ng Diyos si King Cyrus of Persia na kanyang lingkod. Lingkod ng Diyos pero hindi kumikilala sa Diyos. Kasi sabi niya, merong isa mula sa silangan. Hindi kumikilala sa Diyos. Pagano, maraming kinikilala mga Diyos-Diyosan. Pero ang soberanong Diyos, ginamit si King Cyrus,
itong Babylonia na hindi kayang talunin ng kahit sino pa man, tinalo ng Persians through King Cyrus. Bakit? Because of the sovereign God. At nung maupo itong si Cyrus, ano sabi niya? Ang kanyang pananaw, palayain mo yung mga tao sa kung anong gusto nilang paniwalaan. Gusto niya kay Satanas sumamba? Sige, sumamba kay Satanas. Itong mga Hudyo na to, gustong sumamba kay ano? Hindi sumamba sila. Basta magbibigay sila ng tax. Basta under ko silang lahat. Kaya sabi ng Panginoon, through King Cyrus, pwede na kayong bumalik. Tayo niyo yung templo niyo. Sambahin niyo yung inyong Diyos. Hindi alam nitong si Cyrus ang Diyos na soberano. Hindi niya kinikilala, but God was sovereign even kay Cyrus. Gusto po ba ninyo yung ganong Diyos? Amen, hindi po ba? Lahat ng tao nasa Kanya. Do you think, Kuya Rex, kahit itong mga nangyayari sa ating, di ba? Yung Russia, yung kung ayaw nyo kay Trump, kung sino pa dito sa China, yan ba, lahat bang yan? May pahintulot doon? Yes. Kung gugustuhin ng Panginoon, isang iglap, tanggal lahat siyang mga yan. Anong gagawin natin? Uupo na lang tayo, hindi na tayo magsasalita. Ayun ang mali. Kasi meron sinasabi ang salita ng Diyos at that's the point. God is sovereign. Ano ngayon yung iyong tugon? You go to His Word and obey His Word. At ito pa yung makikita natin from the life of Ezra. Number 1, God raised a man. Nung bumabalik na po, meron 3 installment. Yung una pong bumalik si Zerubbabel. Meron siyang kasama almost 50,000. Nagbalikan itong mga Hudyo. Pagbabalik po nila, itinayo nila yung templo. Pero habang tinatayo nila yung templo, marami nagagalit, marami po yung kumakalaban. Imposibleng maitayo. But out of the sovereign God's will, sabi ng Panginoon, ito kinakanta namin nung kami ay mga bata pa. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Yun po, sinabi ni Zechariah, Prophet Zechariah, pinasasabi ng Diyos kay Zerubbabel. Mahirap itayo uli yung templo, maraming kumakalaban, sabi, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Sumisigaw din si Malakay noong mga panahon na yan. Ano sabi? Kasi nga pinanghinaan ng loob yung mga Hudyo na nakabalik sa pagtatayo ng templo. So ang ginawa nila, dami namang hirap dito sa pagtatayo uli ng templo, dami kumakalaban, baka hindi kalooban ng Diyos yan. Unahin na lang natin yung ating bahay. Kaya sabi ni Malakay, ano na ba tinuuna ninyo yung inyong mga bahay? Yung templo ng Panginoon, hindi nyo ayusin. It shows kung anong spiritual na pananaw meron sila, anong spiritual climate, ano yung kanilang damdamin. Wala silang damdamin sa kalooban ng Diyos. Inuna nila yung kanilang mga bahay. So, binalaan sila ni Propeta Malakay. Unahin nyo, tapusin nyo yung pinagagawa ng Panginoon. So, naitayo yung templo. After 80 years, the second batch of Jews coming from Babylon, returning to Jerusalem. And that was headed by Ezra. Yung second batch po, after 50 years, pinangunahan ni Ezra. And yung third batch muna, si Nehemiah, kaya may book of Nehemiah. Kasi sabi, kumusta yung ating bayan? May templo na. Kaya lang yung pader sira. So ang book of Nehemiah nagsabi, ginawa nila yung pader, yung wall. Okay? So mga susunod na pag-aaral. Dito tayo kay Ezra. So si Ezra, siya po ay bumalik. At siya po ang nanguna. Now, yung sabi ko pong points kanina, number 1, God raised a man. Si Ezra. At sabi po, sa verse 6 ng Ezra chapter 7, ang Ezra na ito ay yumaon mula sa Babylonia at siya'y kalihim na bihasa sa kautusan ni Moises, ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel at tinulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kanya. God chose a man, his name was Ezra, and Ezra was a scribe. He was a scholar. Siya yung pinili ng Diyos. The sovereign God chose this man. Ngayon,
Hindi alam po ng iba, dito po sa teksto, meron tayong makikita na isa pong pagkilos ng Panginoon sa buhay, hindi lamang ni Ezra, kundi ng bayan. At maging nung pamilya. Bakit? Kasi doon po sa verse 5. Tingnan po niyo yung verse 5. Sino ba tong Ezra na ito? Siya'y anak ni Abiswe, na anak ni Phinees, na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, na pangulong saserdote. Sino tong itinayo ng Panginoon na to na Ezra? Para bumalik at pangunahan yung second batch ng mga Hudyo. Apo ni Aaron. Kasi si Aaron may anak si Eleazar may anak si Pinehas. At alam po ba nyo, siguro maraming beses na nabanggit ko po sa inyo, isa sa aking paborito sa Old Testament ay si Phineas o si Pinehas. Bakit? Kasi there was a time, nung sila po ay nandun sa disyerto, hindi matalo-talo ng mga Moabita. Ayaw ngang isumpa. Nung isang propeta, si Balaam, ayaw niyang isumpa. Sabi, hindi mo pwede isumpa yan. Bayan ng Diyos yan. Sabi niya, hayaan mo na, pagpapalain ko na lang yung mga yan kasi yun ang sabi ng Diyos, pagpalain sila. Pero sabi, Haring Balak, wait ka lang. Tuturuan kita kung paano gagawin dyan sa mga Israelita na yan para sila matalo. O, itong Balaam na to, tinuruan niya si Balak. Sabi niya, ganito gawin mo. Wag mong kalabanin ng mga sundalo. Magpadala ka ng mga chicks. Magpadala ka ng mga babae natin. At ganun nga, pinadala po yung mga babaeng Moabita at ito pong mga Israelita, nagkanya-kanya po sila nakuha ng mga Moabita. Dinala doon sa kanilang mga tent at kanilang sinipingan. Nagkakasala ang buong Israel noong panahon na yon. Si Moses, si Aaron, si Josue, at yung pong mga saserdote, nagpuntahan sila, Panginoon, patawarin mo kami, ano ba nangyayari dito sa bansa namin? Tapos habang sila'y sumasamba, habang sila'y naniniklod sa Diyos. Meron isang Israelita, dala-dala niya yung kanyang babaeng Moabita, dumaan doon at siguro, nakita niya yung mga nanalangin, pero baliwala lang sa kanya, dinala niya sa kanyang tent. Alam po niya ginawa ni Pinehas? Kumuha po siya ng sibat, pumunta siya doon sa tent, at sinibat po niya yung babaeng Moabita at yung Israelita. Ano sabi ng Diyos? Itong si Pinehas ay ibubukod. Meron siyang malasakit sa aking pangalan. Hindi kataka-taka. Ilang taon matapos ang buhay ni Pinehas na lolo, lumabas ang isang Ezra na dalubhasa sa salita ng Diyos. Hindi biglaan talaga na nangyayari at swerte. Uy, may naging pastor. Uy, naging Christian. May Diyos na kumikilos at nagpaplano ng lahat. Hindi po ba? Amen po ba? Gusto niyo yung inyong mga apo, yung inyong mga anak, may takot sa Diyos, gumagawa ng kaibahan sa bayan po na ito. May ambag tayo po doon kung paano natin sila palalakihin. Si Ezra, si lolo niya, si Aaron, si Eleazar, mga punong pari, at lolo po niya, si Pinehas. Na sinabi ng Panginoon, kakaiba itong mga ito. May malasakit sa aking pangalan. So, the Lord in His sovereign will chose this man, Ezra. Pangalawa, the hand of the Lord was upon me. Paulit-ulit, pag mapapansin po ninyo, dito sa chapter 7 and chapter 8, paulit-ulit, yung sinasabi po ni Ezra, ang kamay ng Diyos ay sumasa akin. The hand of God is with me. The gracious hand. Ezra chapter 7 verse 6. Sabi po, the gracious hand of God was on me. Chapter 7 verse 9. For the good hand of his God was on him. Ang hirap ng paglalakbay, 4 months. Mula po sa Persia o Babylonia, papunta po sa Jerusalem. Ang daming mga hamon. Pero sabi, nakarating kami because the hand of the Lord is with us. And that is a testimony. Paano mo nalampasan yung pinakamahihirap na bahagi ng iyong buhay? Di ka ba umiyak? Di ka ba natakot? Lahat siya naranasan.
but the hand of God is with me. So yun po yung pangalawa. First, the sovereign God who chose a man. Pangalawa, the hand of God was upon him. The sovereignty of God. So ang tanong, ano ngayon na nangyari? Because he was chosen by God, his sovereignty. Because the hand of God was upon him, giving him success in everything that he did. Number 3, that man, raised by God, dedicated himself to a faithful service. Yung tao po na yon na itinayo ng Panginoon, sabi dun sa chapter 7 verse 10, which is the verse of CCI Bible School. Ano po ang sabi? Itinalaga ni Ezra ang kanyang sarili na pag-aralan ang salita ng Diyos, tupdin ang salita ng Diyos at ituro ang salita ng Diyos at ang panuntunan nito sa bayang Israel. Kaya hindi po pwede yung sinasabi na iba na, soberano naman ng Diyos, edi hayaan na lang natin, mangyayari naman yung gusto niya. Totoo yun. But the response is this. Dahil ang aking soberanong Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi nagsisinungaling, karapat-dapat ng lahat ng pinakamataas na pagsamba, aalamin ko ang kanyang salita, itutuparin ko to, at tuturuan ko ang lahat na sundin ang salita ng Diyos. He raised a man, his hand was upon this man, and this man dedicated himself to obey God. Meron din mga ganun desisyon, bawat ama ng tahanan, bawat mag-asawahan, na alamin ng salita ng Diyos, pag-aralan nito, tupdin at ituro sa mga anak. So ano yung ating conclusion? Number 1, pray to know, acknowledge, and enjoy the sovereignty of God. Ipanalangin natin. Maunawaan ang pagiging soberano ng Diyos sa ating mga buhay. Ipanalangin natin, kilalanin natin ito at ikagalak natin ito. Nung kami po ay nasa campus ministry doon sa UST, isa sa naging pag-uusap ay patungkol sa ano yung kalooban ng Diyos. Di ba? Ano kaya ang kalooban ng Diyos? Ang hirap. Ang hirap sagutin po niya, yung specific, ang hirap. Maging sa mga pinagdadaanan natin, ang hirap. At lahat po tayo, mayroong mga pinagdadaanan. Ang hirap. Pero sabi po doon, nung isa sa aming mga teachers, the will of God is something to know, it is something to obey, and it is something to enjoy. Yung kalooban ng Diyos, at sasabihin ko rin po, ang pagiging soberano ng Diyos, ay dapat nating maunawaan, malaman, kasi hindi naman natin mapufully comprehend yan. Dapat natin itong malaman, dapat natin itong sundin, at dapat natin itong ikagalak. Kaya kahit ano pa nangyayari, kaya nga sabi ng mga awit, kahit pa bumuwal sa tabi ko ang 1,000 tao, di ba? Kahit pa mabuwal, alam ko walang nangyayari hindi sa kapahintulutan ng soberanong Diyos. So, sabi ni J.I. Packer sa kanyang aklat na Knowing God, ang mga taong may malalim na pagkakilala sa Diyos ay nagpapakita ng kakaibang sigla sa Diyos, malinaw na kaisipan, katapangan, at kasiyahan sa Kanya. Those who know their God, okay, they have this energy for God. Meron silang kakaibang sigla. Tingnan nyo nga po inyong katabi kung mukhang masigla ngayon sa pagsamba. Baka nung nagpapaputok talagang bigay na bigay nung nagpapaputok ng no? Nung kumakain talagang ganado. Pero pagdating sa pagsamba, walang kagana-gana. Pero alam nyo kasi sinong may gana? Yung sa soberanong Diyos. Yun na nagbibigay gana. May malinaw na kaisipan, iba yung kanilang mga pag-iisip. Laging patungo sa Diyos at paglilingkod at pagkilala sa Diyos. Hindi yung paninira sa kapwa. Meron silang katapangan, they have courage, and they have contentment in Him. So yun po pray to know, acknowledge, and enjoy the sovereignty of God. Pangalawa, dedicate our lives to the reading, to the study, obedience, and teaching the Word of God.
italaga natin yung ating mga sarili. Pag-aralan, sundin, at ituro sa iba ang salita ng ating Panginoon. Walang dagdag, kundi yung salita ng Panginoon. Nililinaw natin sa lahat. At pangatlo, the sovereign God raised Ezra, but meron din siyang weakness. Kaya nga po, masasabi natin, bakit ba ginawa ng Panginoon to preserve these people? Because from these people will come the Son of David. Yun po yung pinaka-conclusion at application. Bakit ba yung soberanong Diyos, kahit paulit-ulit ang kasalanan nitong mga Hudyo na ito, hindi na sila tinupok? Because of His sovereignty long ago. He prophesied mula dito sa mga taong ito, may ipapanganak. The Son of David. Di ba? The seed of the woman. And that is Jesus Christ. Kaya ano po yung application para sa atin? So yun yung una, kilalanin ng soberanong Diyos na gumagawa sa kasaysayan at sa ating mga buhay, italagay ating mga sarili sa salita ng Diyos. And we look to Jesus, the fulfillment of the prophecy, na merong kapangyarihang soberano ng Diyos na tiniyak na darating ang tagapagligtas. You look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Kilalanin siya sa ating mga buhay at gawin siyang mensahe sa lahat ng ating ginagawa. We have fickle minds. Paiba-iba yung ating mga loyalties pagka minsan. Paiba-iba yung ating commitment. Pero magtutulungan po tayo na kilalanin ng soberanong Diyos at pag nakita natin ang pagiging soberano ng Diyos, itatalaga natin yung ating mga sarili sa Kanyang banal na salita. Sa pagkakataon pang ito, let us have a certain time, maikling katahimikan. Sagutin po ninyo itong tanong na to. Do I acknowledge the sovereignty of God in my life? Kinikilala ko ba ang pagiging soberano ng Diyos sa aking buhay? Pangalawa, am I committed to God's truth? Pag nakita ko yung pagiging soberano ng Diyos, kahit na iba't ibang may mga karanasan at mahirap, nakatalaga ba ako para alamin ang salita ng Diyos at sundin ang salita ng Diyos sa aking buhay? Sandali po tayong magkaroon ng katahimikan. Sagutin ng mga katanungan ito bilang personal na pagbubulay. At kagaya po sa tawag sa pagsamba kanina sa call to worship, nais kong ulitin yung awit 29. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha, kilalanin ang kanyang lakas at ang kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh, salita'y makapangyarihan, punong-puno ng kadakilaan. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan, pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Tayong lahat ay tumayo, awitin po natin ang ating responso. Kalooban mo'y Diyos ay sundin sa
kamay mo ako'y hugising. Ako'y gawin mong masunurin ang iyong nasay siyang gawin. Kalooban mo sundin, O Diyos, at siya sa atin yaring loob. Pakalinisin akong lubos ngayon sa iyo'y dumudulog. Diyos, ang gawin ay ang nasa mo, huwag ang sa aking makatao. Kapangyarihan nasa iyo, sampung kalinga at saklolo. Sundin ang iyong kalooban. Buhay ko'y iyong pagharihan. Iwang banala ko'y lupuban ng kay Jesus na kagandahan. Tayo po'y manalangin. Ang inyong soberanong pagkilos sa aming Amang Diyos ay tunay na kamangha-mangha. Lumilikha po ito ng kaibahan. Sa kabila na kami hindi karapat-dapat. Lord, you raised a man, si Ezra. Nakita niya ang inyong kaluwalhatian. Itinalagan niya ang kanyang sarili sa iyong mga salita. Ang pag-aralan, sundin at ituro ito. At Panginoon, nakita niya, Panginoon, ang inyong kamay na sumasa kanya. Tulungan niyo rin po kami. Matapos na masabi namin at mapag-aralan, Panginoon, na ang iyong pagiging soberano, kami man, sa tulong ng iyong Espiritu ay magpakumbaba. At italaga ang aming mga sarili at ang aming mga sambahayan sa pagsunod sa iyo pong banal na salita. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming kahinaan, humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataong lumilihis at nawawala po yung pagtatalaga. At napakalaking pasasalamat sa iyong kaloob na walang katulad, ang aming Panginoong Hesukristo, na yung hindi po namin kayang gawin, ginawa ng Panginoong Jesus para sa amin. Hindi sa aming lakas, kundi sa kabanalan at kapangyarihan ng aming dakilang tagapagligtas. Meron kaming kapanatagan, sapagkat hindi nakabase sa aming sariling lakas at talino, kundi ngayon nakabase sa iyong habag at biyaya. Tulungan niyo po kaming mamuhay para sa aming Panginoong Jesus. Igawad niyo po sa amin ang inyong mayamang basbas. Pagpalain po ninyo ang bawat sa amin, Ama, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong purihin ka.
kakaupo, bawat isa. Para po sa ilang mga kapahayagan, nagpapatuloy po ang ating Praying as One na mga nagawain ng pananalangin. From Monday to Friday po, ito ay tuwing 6:30 ng umaga. Kapag Sabado po, ito sa paunguna ni Kuya Carlo, ito po ay 6 o'clock ng umaga. At kung Sabado rin po, sa OFW Praying as One, alas 8 ng umaga. Nagpapatuloy po yung ating CE virtual class every Tuesday, 7 to 8:30 by schedule po ito. And then, yun pong ating gawain tuwing Wednesday, yung Day of Prayer and Fasting. So, 3 beses po ito tuwing Miyerkules. Una po, yung kick-off sa ganap na 8 ng umaga. Yun pong Engaging Accountability, alas 12 ng tanghali. At yun pong end session, alas 3 ng hapon. Para po sa ating Wednesday din, sa online, sa gabi, 7 to 7:15 p.m. And then nagpapatuloy din po yung ating Hope Meeting every other Thursday, 7 p.m. to 8 p.m. At kapag Friday naman po, ang C4 Family Live, tuwing 6:30 to 7 p.m. Kasunod po yung Berean as One, pagbasa ng salita ng Diyos sa 7:15 p.m. Meron din po tayong jail ministry. Baka meron pong mga gusto pang makibahagi sa gawain na ito. Isinasagawa po ito every other Saturday sa ganap na 2:30 p.m. Yun po mga SBC and sambahayan natin, nagpapatuloy as scheduled. At yun pong ating Better Together Partners in Prayer. We hope na nakapag-confirm na po kayo sa ating mga kapatid na namamahala, kila Ate JM, Ate Jessery. So, nag-text po sila. So, sumagot na po kayo. Baka hindi pa po kayo nagre-reply ng confirmation. Iba pa pong announcement, short meeting ng C4 official members after ng Lord's Table. Yan. So, mabilis lang po ito. Meron lang pong mga kailangang kayong malaman tungkol sa ating mga ginagawang mga desisyon. Meron din pong short meeting ang Board of Trustees after ng congregational meeting. So, kasunod po yon ng C4 officials member meeting. And then, meron po tayo ngayong Rohi Youth and Anchored in Christ Young Adult Meeting, 9:30 to 10:30 today. No CCI class, maghintay ng mga updates sa GC. Seniors Fellowship sa January 18 after ng Lord's Table. Rohi Lamb Kick-Off sa January 24, 8 to 11:30 a.m. At yun pong ating General Assembly sa January 25 after ng Lord's Table. Meron po tayong isang visitor. Mangyari lamang po na tumayo upang makilala. Invited po siya ni Ate Malu Martin, si Rosette Ricio. Welcome po sa C4. Yeah. Thank you very much po. Salamat po Kuya Leo. Inaanyahan po ang bawat isa na tumayo at sama-sama po nating awitin ang ating victory song. Ako'y anak ng Diyos, Ama at kawal ni Jesus. Hindi ako mangangamba, sa Kanya'y sumunod. Hindi ako maghahangad ng ginawa't galak, habang iba'y nagtitiis at sa Kanya'y tapat. Marami ang kaaway ko na dapat harapin, maging itong sanlibutan liko at madilim. Diyos, ako'y bigyang lakas upang magtagumpay. Dalangin ang sandata ko at salitang banal. Sa araw na inimiti, araw ng tagumpay, gantimpala ng haring Diyos ay ating kakamtan. Sa tahanan
ng walang tayo ay hahantong. Walang humpay na pupurihin ang Panginoon. Walang humpay na pupurihin ang Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.